Dito, hindi mo kailangan ng ChatGPT dyan. Hindi mo kailangan ng AI dyan. Eh bakit yung binabanggit dito yung AI, Pidea? Alam nyo kung bakit? Pinangungunahan na nila. Pag may lumabas na video, peke yan. Nagigets nyo? Sino nakakakuha ng paliwanag ko? O tatanga-talanga lang talaga ako? Sige nga, ako, nakukuha ko yung paliwanag mo. Ako, sadyang tatanga-tanga, hindi kita maintindihan. Sige nga, pakitaas. Ano, naintindihan nyo, tatanga-tanga ako. Oh, yan, nagets ko. Buti si Diego Latigo. Oh. Si Jeggy Barra, I'm late. Rewind mo na lang. Naintindihan niyo yung sinasabi ko dito? Ito ang tanong dyan. Ano masasabi mo, Banat Bay? Totoo ba to o hindi? Alam mo, hindi ako pwede magsabi niyan kung totoo yan o hindi. Bakit to? Hindi ako naglabas eh. Hindi naman galing sa akin yan. So paano ko malalaman kung kanino galing yan? Di ba? Hindi ko malalaman kung totoo o hindi totoo yan. Basta ang punto ko lang dito iisa. Ano? Since it's going to be like that, always, may lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. Ano ang end goal? Ano ang end goal nitong lahat? Bibigyan ko kayo ng end goal. Sa tingin nyo ba, ang mga Pilipino magigising pa? Hindi, sagot lang ko kayo. Sa tingin nyo ho ba ang mga Pilipino magigising pa? Sa kabulagan nila? Yes or no? Ako, gusto nyo malaman ng sagot ko? Hindi na. Bulag na ho talaga yan. Bakit to? Ay po... Banat Bay, tama na yung pagbumura. Sige na nga, tama na. Eh, hindi nga sila naniwala nung sinabi ni Pangulong Duterte noon na meron tayong adiktos na kandidato eh. Naniwala ba? Hindi. After 2 years, nagsalita, o after 1 year, nagsalita uli ang Pangulong Duterte. Ano sabi niya? Meron tayong bangang na presidente. Naniwala ba? Hindi. Because this administration already conditioned the minds of the people na sisiraan at sisiraan at sisiraan ng presidente. Kaya nga nanalo si Bongbong Marcos eh. Mantakin mo isang presidente, phenomenal yung pagkapanalo niya. Ha? Alam niyo kung bakit? For the first time in the history of the Philippines, meron tayong isang presidenteng o kandidatong nanalong hindi nagsalita. Meron tayong isang kandidatong inignore ang lahat ng debate. Meron tayong isang kandidatong lahat ng pambabati ko sa kanya tinanggap. Sa tingin ninyo, yung mga ganito pa ay magbabago pa ang Pilipinas? Sa tingin ninyo, magre-revolusyon ang mga Pilipino kahit lumabas siya ang balita na yan? Sagot! Hindi. Yan ang katotohanang masakit. Yan ang katotohanang dapat tanggapin ng bawat Pilipino. Bulag na ang bawat Pilipino. Mantakin mo. Pagkatapos sabihin ng isang presidente na walang magagawang matino ang kumampi sa Amerika, walang magagawang matino ang papasukin ng Amerika. After 1 year, puno na tayo ng EDCA sites. Anong ginawa ng Pilipino? Nagalit ba? Sinabi bang, sinungaling ka? Binudol mo kami? Meron ba? Wala. Sharon Fortich, salamat. Fortich. Meron o ba? Kayo ang sumagot. Meron? Wala. Ano pa ang panahon na siguro Banat, konti ko dyan sa Pinas. Alam mo, ganito lang kasimple yan eh. Ha? Sabi nga nila kahit pa lumabas ang video na yan, walang epekto yan sa sino mang nakaupo.
alam ko na kagad ang palusot nila eh. Ngayon pa lang alam ko na, sasabihin niyan, peke yung video, artificial intelligence yan. Yan kagad, ipubusta ko sa inyo. Pag yan lintik na video na yan lumabas, yan ang sasabihin nila, artificial intelligence. At yung mga tanga na isumada vlogger, mga tangang bayaran na vlogger, yan din ang bukang bibig nila. Ipubusta ko sa inyo, walang magbabago dyan sa mga tanga na yan. Mga vlogger na yan. Ganun pa rin. Kita mo nga yung isang vlogger na nag-Marcos dati, na nag-anti-Marcos, tapos ngayon bumalik na naman sa kanila. Ganun sila katanga. Hindi, isipin mo to ha. Yung si Budo Lipunan, anti-Marcos. Noong una pala, Marcos loyalist, halos mamatay, kakadila ng put ni Marcos. Ngayon, nag-anti-Marcos. Tapos biglang ngayon, bumabalik na naman doon. Ano sabi ng mga follower niya? Ikaw lang ang nagsasabi ng totoo. Ganon nakatanga ang mga Pilipino. Napakarami ng tangang Pilipino ngayon. Kaya maniwala ko kayo sa akin. Masasaktan kayo at masasaktan kayo dito sa aking channel pag tanga kayo. Ako meron akong babala Meron akong babala ha. Kung kayo ay malambot ang inyong mga puso, kung kayo ay madaling masaktan, hindi po kayo nararapat sa banateros. Yun lang. Ha? Ayan si Coach Oli official. Sino kaya itong Coach Oli official editor to? Siguro ano to, no? May ganun. Hindi, alam mo, ito lang wag ho kayo dito sa channel kasi dito sa channel natin, hindi ho ito people pleaser na channel. Hindi po ito yung tipo ng kung ano yung gusto ninyong marinig, yun po ang aming sasabihin. Hindi ho ganun ang siste dito sa ating YouTube channel. Okay? Ang ating pong YouTube channel ay nabanat by, lalong-lalo na ho ang banat by kasama ho si Coach Oli at si Boss Dada ay napaka truthful, ika nga. Real talk. Kung masaktan kayo, kaya gawa. Ganun talaga buhay. Hindi namin kayo bubulahin. Yun lang tayo sa katotohanan, Doon lang tayo sa totoo. Wag na tayo magpaka-showbiz dito. Okay? Boss Dada, congrats sa atin lahat. Wala naman si Banat Bay doon eh. Si Paulo Contis ang nando kanina, hindi si Banat Bay yun. Eto na, simulan na ho natin Doon tayo sa tama. Kahapon tama ba? Kahapon ay kaganina, hindi ako sure. I think kahapon, Sunday. Meron pong naglabas nito. Pakita ho natin. Ayan, eto, ayan, kita natin 'yan. Yan po yung di umano Confidential Philippine Drug Enforcer Agency Pre-Operational Report. May nilabas na ganyan. Tapos may nilabas din ni Ganare. Ito naman yung authority to operate. Ayan. Nandyan po yung mga sasakyan na gagamitin. Nandyan po yung kung saan magkakaroon ng operation. Meron na operation tong PIDEA. Ano ho ba itong papel na ito? Itong papel na ito ay nagpapatunay na di umano meron dapat gagawing pag-ooperate dito sa nagngangalang Bongbong Marcos. Ayan Kaya lang, alam nyo, nung aking binabasa po ito, actually, nung una ko natanggap ito, nung sinendo sa akin ng isang kung sino man, sinend sa akin, medyo, merong bahagi sa akin na, nung tinanong ko, parang medyo hindi kumpleto. Okay? Tinanong ko, bakit una-una sa lahat, di ba usually pag kami ganyan, ang inilalagay na buong pangalan yung target ay buong pangalan. Hindi ho pwede yung alias lang dahil syempre, kailangan talaga ma-identify correctly and especially sa court. Kaya nga medyo nung tinignan ko, Bongbong Marcos lang ang nakalagay, tas bonnet. Parang it's a little bit informal. Okay? Na hindi pwedeng gamitin sa mga korte. Usually, kailangan talaga yung full Okay? Pangalawa ko napansin dito ay yung control number. So, ito sa control number, medyo sandali. Meron naman po tayo mga kilalang mga organic na o uniform personnel na from PIDEA, NBI, hanggang sa kapulisan, hanggang kasundalahuan, meron na tayong mga kilala. At pinagtanong-tanong natin, sabi ko sa kanila, ano sa tingin mo itong ganito? Yun kagad ang una nilang napansin, yung control number at yung full name.
Ito, tinanong ko ito sa mga sa mga expert, okay? Sabi nito ni Paul Cadelina, boss, in some case, John Doe are accepted. Tama ka dyan. Pag hindi identified masyado yung tao. Okay? Tinanong ko rin yan eh. Di ba minsan alias lang ang nilalagay para hindi masyadong hindi ho. Usually talaga full name. Bakit? Kasi nga, lalong-lalo na pag yung tao na yon ay kilala sa society at alam naman talaga kung sino. Ito, wag ko kayo magagalit, okay? Wag ko kayo magagalit, ito ho ang sinabi sa akin. Kinikwento ko lamang po sa inyo para humalina. May mga pinagtanungan ho tayo nito eh. At ang kinatataka nga, yung control number. Ang sagot sa akin ng ilang mga kakilala nating mga opisyal sa uniform personnel, usually yung control number na yan, pag inapruban, tsaka nilalagay yung control number. Kasi for data keeping, kailangan database nila ho yun. Nilalagyan ng control. Yun ang purpose ng control number. So, kunwari, meron operation. Proposal. Ito ay parang ang dating daw nito, proposal pa lang daw. Ha? Yan ang sinasabi dito, proposal pa lang. So, ibig sabihin, hindi pa ina-approvean ng entire PDEA authority. Yun ang sabi. Again, wag ko kayo magagalit sa akin, ha? Ito po'y kwento lamang sa akin ng mga tagaloob na kakilala ho natin sa ilang mga ahensya ng gobyerno. So, ibig sabihin, meron isang tao na meron siyang info. Okay? Sino ho yun? Yung team leader. Ayan. Yung team leader, may info siya at yung noted kung sino man yung witness niya na info na meron siyang nakitang probable cause na si Pangulong Marcos, o at that time, hindi pa siya Pangulo, senator pa lang siya. Eh, wala pa nga hong senator na nakalagay dyan. I really don't know. Dapat, proposal pa lang, tapos isasubmit sa PDEA. Then, tsaka yung pipirmahan, lalo na nung kanilang pinuno. Tapos lalagyan na ho yan ng control number. Okay? Yan ho yung sinasabi nung mga nasa loob na nakausap ko. So, ang sabi nila, malamang ang papel na yan ay proposal pa lang nung team leader. So, team leader pa lang ang nagsasabi or nag-describe doon sa tao na yon, na particular na tao na yon. Yun ang sabi sa akin. So, tinanong ko, so, ayan ba, sa tingin mo peke o hindi? Ang sagot kagad, alam mo, sana hindi tinanggal yung pangalan ng team leader. Kasi yung team leader ang siyang magpapatunay at siyang may ebidensya kung ano yung pinanghahawakan niya na katibayan kung bakit niya inilagay yung pangalan ng certain na tao. Sa pagkakataon nito si BBM. So, yun yung tinatanong. So, sabi dito, sir, bakit ba hindi daw yan na-approve dahil hinarang ni Marojas siya kasi ang DILG secretary? Ayun na nga. So, yun na nga yung sinasabi natin. So, ito po ay galing lamang po sa isang team leader. Ibig sabihin, hindi pa ho ito official document ng PDEA. Binibigyan ko lang kayo ng konteksto. Ha? Binibigyan ko lang kayo ng konteksto kung bakit, kung bakit nag-deny ang PDEA. Kasi nga, hindi pa nila official paper ho ito at this time. Naintindihan ninyo? Para lang, hindi ko, ito baka na naman yung iba dyang tatanga-tanga. Meron naman tatanga-tanga dito, taas ang kamay. Yung mga tatanga-tanga, pakitaas ang kamay. Kasi iniisip nyo kagad kinokontra ko yung sinasabi ni Maharlika. Yung mga tatanga-tanga, pakitaas muna kamay. So sinasabi ngayon dito, na wala ho silang ganyang papel. Wala pa ho silang ganyang sistema, authority to operate. Okay? Kasi nga po, hindi pa inaprubahan. Nakuha ninyo? Kasi nga bago pa inaprubahan ng boss, kung ano man yung nangyari. Okay? Kasi papel pa nga lang ho yan eh. Meron pa lang isang team leader o isang mga mga informant o kaya CIA PDEA operatives na meron siya nakita. Tapos pinapa-approvean pa lang niya sa boss niya. Kaya nga wala pang control number at wala pang signature. Pansinin niyo wala pang signature diyan sa baba. Kasi hindi nga po inapruban. So, automatic na ang sasabihin ng PDEA, wala kaming formal na papel na lumabas na ganyan. Naintindihan niyo ibig sabihin? So, hindi na tayo magtataka sa denial ng PDEA. Nagigets nyo? Bakit ka magtataka sa denial ng PDEA? Hindi nga nila na-approvean yan. Ibig sabihin, hindi pa nila official na inoperate. Gets nyo?
So normal, sabihin ng PIDEA, ay wala kaming ganyan. Oh, naintindihan nyo na ibig ko sabihin. Oh, mayroong pirma ba na tinakpan? Hindi nga. Basahin kasi. Ayan o, sa baba o, coordination made by, received by. Iba ho ito, team leader, sinasuggest niya ito pa lang. Paulit-ulit ha. Kaya nga napaka-importante dito sa papel na ito, ha? Ang importante sa papel na ito, sana hindi natakpan yung team leader. Kasi the team leader, na which is siya yung pumirma, siya lang po ang makakapagsabi kung ano yung kanyang ebidensya. Naintindihan natin? Kung ano yung kanyang ebidensya na bakit niya inilagay yung pangalan ng Bongbong Marcos na yun. Importante po kasi yun. Kasi ang mangyayari niyan, i-deny lang ng PIDEA yan. Oh, ayan, dininay na nila. Actually, sa totoo lang, meron niya akong nabasa dito na medyo. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Dito pa lang, sandali. Intelligence, artificial intelligence? Kailangan mo ba ng artificial intelligence dyan? Diba? Mga kababayan, yung mga hindi tanga, kailangan mo ba ng artificial intelligence dyan? Hindi, di ba? Ang dali-daling kung sakaling sinasabi nila totoong peke. Ang dali-daling gawing peke niya, hindi mo na kailangan ng AI dyan. Bakit pinangungunahan na nila kaagad yung in age where artificial intelligence can generate realistic fake videos? Hindi chat, alam mo, hindi mo kailangan ng chat GPT dito. Alam ko yun eh. Gumagamit ako niyan, chat GPT. Pag nagre-reklamo ako sa Facebook, sa Google, ganun, gumagamit ako ng chat GPT na yan. Dito, hindi mo kailangan ng chat GPT dyan. Hindi mo kailangan ng AI dyan. Eh bakit yung binabanggit dito yung AI, PIDEA? Alam nyo kung bakit? Pinangungunahan na nila, pag may lumabas na video, peke yan. Nagigets nyo? Sino nakakakuha ng paliwanag ko? O tatanga lang talaga ako? Sige nga, ako, nakukuha ko yung paliwanag mo. Ako, sadyan tatanga-tanga, hindi kita maintindihan. Sige nga, pakitaas. Ano, naintindihan nyo, tatanga-tanga ko. Oh, yan, nagets ko. Buti si Diego Latigo. Oh. Si Jeggy Barra, I'm late. Rewind mo na lang. Naintindihan niyo yung sinasabi ko dito? Ito ang tanong dyan. Ano masasabi mo, Banat Bay? Totoo ba to o hindi? Alam mo, hindi ako pwede magsabi niyan kung totoo yan o hindi. Bakit to? Hindi ko ako naglabas eh. Hindi naman o galing sa akin yan. So paano ko malalaman kung kanino galing yan? Di ba? Hindi ko malalaman kung totoo o hindi totoo yan. Basta ang punto ko lang dito iisa. Ano? Since it's going to be like that, always, may lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. Ano ang end goal? Ano ang end goal nitong lahat? Bibigyan ko kayo ng end goal. Sa tingin nyo ba, ang mga Pilipino magigising pa? Hindi, sagot lang ko kayo. Sa tingin nyo ho ba ang mga Pilipino magigising pa sa kabulagan nila? Yes or no? Ako, gusto nyo malaman ng sagot ko? Hindi na. Bulag na ho talaga yan. Bakit to? Ay Banat Bay, tama na yung pagbumura. Sige na nga, tama na.
Hindi nga sila naniwala nung sinabi ni Pangulong Duterte noon na meron tayong adiktos na kandidato Naniwala ba? Hindi. After 2 years, nagsalita, o after 1 year, nagsalita uli ang Pangulong Duterte. Ano sabi niya? Meron tayong bangang na presidente. Naniwala ba? Hindi. Because this administration already conditioned the minds of the people na sisiraan at sisiraan at sisiraan ng presidente. Kaya nga nanalo si Bongbong Marcos Mantakin mo isang presidente, phenomenal yung pagkapanalo niya. Alam niyo kung bakit? For the first time in the history of the Philippines, meron tayong isang presidenteng o kandidatong nanalong hindi nagsalita. Meron tayong isang kandidatong inignore ang lahat ng debate. Meron tayong isang kandidatong lahat ng pambabati ko sa kanya tinanggap. Sa tingin ninyo, yung mga ganito pa ay magbabago pa ang Pilipinas? Sa tingin ninyo, magre-revolusyon ang mga Pilipino kahit lumabas siya ang balita na yan? Sagot! Hindi. Yan ang katotohanang masakit. Yan ang katotohanang dapat tanggapin ng bawat Pilipino. Bulag na ang bawat Pilipino. Mantakin mo. Pagkatapos sabihin ng isang presidente na walang magagawang matino ang kumampi sa Amerika, walang magagawang matino ang papasukin ng Amerika. After 1 year, puno na tayo ng EDCA sites. Anong ginawa ng Pilipino? Nagalit ba? Sinabi bang, sinungaling ka? Binudol mo kami? Meron ba? Wala. Sharon Fortit, salamat. Fortix. Meron ba? Kayo ang sumagot. Meron? Wala. Ano pa ang panahon na siguro ba at konti ko dyan sa Pinas. Alam mo, ganito lang kasimple yan Sabi nga nila kahit pa lumabas yung video na yan, walang epekto yan sa sino mang nakaupo. Alam ko na kagad ang palusot nila Ngayon pa lang alam ko na, sasabihin niyan, peke yung video, artificial intelligence yan. Yan kagad, ipubusta ko sa inyo. Pag yan lintik na video na yan lumabas, yan ang sasabihin nila, artificial intelligence. At yung mga tanga na isumada vlogger, mga tangang bayaran na vlogger, yan din ang bukang bibig nila. Ipubusta ko sa inyo, walang magbabago dyan sa mga tanga na yan. Mga vlogger na yan. Ganun pa rin. Kita mo nga yung isang vlogger na nag-Marcos dati, na nag-anti-Marcos, tapos ngayon bumalik na naman sa kanila. Ganun sila katanga. Hindi, isipin mo ito yung si Budol Lipunan, anti-Marcos. Noong una pala, Marcos loyalist, halos mamatay, kakadila ng put ni Marcos. Ngayon, nag-anti-Marcos. Tapos biglang ngayon, bumabalik na naman doon. Ano sabi ng mga follower niya? Ikaw lang ang nagsasabi ng totoo. Ganon nakatanga ang mga Pilipino. Napakarami ng tangang Pilipino ngayon. Kaya maniwala ko kayo sa akin. Masasaktan kayo at masasaktan kayo dito sa aking channel pag tanga kayo. Yan ang lagi niyong tatandaan. Ito, tulad nito, isang tangan to. Hi, Banat Bay, ano masasabi mo about sa joint exploration ng China Duterte administration na nagka-issue sa Red Bank ng... Di ba kahapon, buong talakayan natin yan ang pinag-usapan natin, tapos yan na naman ang tatanong nyo. Yung mga nagsasabi dyan, magpakalma-kalma. Eto, inom muna tayo ng kape para lalo tayong kumalma. Puso mo! Alam mo, iba yung basa ko, Jeggy Baray. Napag-ganon ako, puso mo! Anong puso? Wala ako nun! Hindi. Sorry, Ian Nunez, hindi po ikaw yon. Hindi po ikaw sinasabihan ko ng tanga. Sorry naman. Annalyn Gabilano, high blood ka na. Ay! Nag-aabot din ako mag-live pang kape mo. Kalma lang. Madam Annalyn, kalma lang po ako. Anyway, eto nga ho yun Anarot, ang taray mo, may pa 12 months ka pa. Alam mo,
Yung patungkulo dyan sa PDEA na yan, paulit-ulit na natin yung sinasabi. Hindi ko maintindihan kung bakit may drama na nagaganap pagdating mo dyan sa issue na yan. Kasi alam nyo, hindi ho nakakatulong yung drama na yan. Yung dramang may ilalabas, may teaser, tapos eventually yung video. Akala nyo ba na, kasi yung sinasabi ng iba, Banat bay, masyado naman kayo kasing attack kayong banateros. May tamang panahon yan. Sheila Lawa, salamat po. Shaylee Wallace. Ito lang sa akin yan eh. Kung sinasabi ninyong may tamang panahon para ilabas yung video na yan, so ibig sabihin pinaplano ninyo. Kasi ito yung ano eh, Marlon Uy, salamat po. Magkadiretsuhan tayo. Ano ho ba ibig sabihin yung tamang panahon? Ang sinasabi nilang tamang panahon, yung after 2 years, tsaka lalabas yung mga pasabog para ipalit si VP Sara Duterte. Tapos, para meron pa siyang 4 na taon at pwede siyang kumandidato for another 6 years, which that theory or that kind of style happened during Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Yung napatalsik si Erap nun. Pero tandaan ho natin, nangyari po yan in a very organic way. Hindi planado or di kaya planado pero ilan lang ang nakakaalam nung plano. Kasi nga, it has to appear publicly that it is an organic and simultaneous reaction from the people. Naintindihan nyo? Or else, it will not sell to the people. Nung panahon ba ni Erap, nakita nyo ba na may inuunti-unti? Wala. It was a spur of the moment wherein the government tinrap si Chavit Singson sa Malate. Di ba? Tinigilan ng mga pulis. Tapos kesyo ang sabi ni Chavit Singson, ipapapatay siya. Eventually, nagkaroon ng impeachment. Tapos eventually, hindi binuksan yung envelope. Yun po ang istorya nun, kaya napatalsik yung tinatawag na 2 years ni Erap. Ibig sabihin po, lahat po yun, organic. Kung plinano man, kung, we do not know. Kung pinlano man ni Gloria yon para makaupo siya ng ganong katagal, no one knows about it. Hindi ito inilalantad. Nagets nyo? Kung may plano. Jojo Hugo, salamat po. So, I really do not understand the people na nagpapabitin-bitin. Kung talagang gusto mong maging organic ang reaction ng tao, wala nang pabitin-bitin. May video, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. May document, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. Hindi ganyan ang organic o yung tinatawag nating initiative ng tao na magbago ang gobyerno. Pag-aralan yung kasaysayan ng Pilipinas, ang tunay na pagbabago, organic. Laging organic. Yung kay Gloria at saka kay Erap noon, it was an organic reaction of the people dahil dun sa envelope na hindi binuksan. Naalala nyo? GTV, salamat po. Yung pagbabagong ginawa ni Pangulong Duterte, organic yun, hindi planado yun. Ito talagang organic. Nakausap natin ng personal si Senator Bongo, si Pangulong Duterte. It was not planned na magpa-bitin-bitin siya. Hindi ho planado yun. Lahat na nakapaligid, gusto talagang tumakbo si PRRD noon. Ayaw talaga ni PRRD. Parang si Baste, ayaw talaga. Pero, nagbukas ng kanyang pag-iisip nung after niyang hindi tumakbo, di ba tapos na, nagpunta siya ng mall, dinumog siya ng tao. Umiiyak yung mga tao, tumakbo ka na, parang awa mo. It was an organic thing. Importante yun, organic. To change a government, it should be organic or else. Halatang, yung mga nagpaplano, it was all about greed. Kaya anong labas ngayon nito? Gets nyo? Ang labas nito, ang tingin tuloy ng tao, pinagpaplanuhan ni Duterte, si Marcos bumaba. Which is not. Kaya kaya mainit ang ulo ko sa punyetang video na yan. Ang ipinapahamak niyang punyetang video na yan, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Iniisip tuloy ng pamalaan ni Marcos at kung sino mga sumisip-sip sa kanya, pinagpaplanuhan siya ni Pangulong Duterte. Alam niyo, pag nakausap niyo si Pangulong Duterte, wala siyang kaplano-planong palitan ang presidente. Sa katunayan, ayaw niya. Ako, I can say that with all confidence kasi yan ang lagi kong naririnig kay Pangulong Duterte in private, in public meeting, yan ang lagi niya sinasabi.
Pag kami nag-usap na kaming dalawa lang, lagi niya sinasabi, ayoko, it will not look good because my daughter will be the next president. Ayoko yun. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Ngayon, dahil sa pagpaplano na yan, iniisip tuloy ng tao, pinagplaplanuhan si Marcos kasi gustong paupuin si VP Sara Duterte. Do you think that would be good? Ang dating nun, greedy lang ho si Vice President Sara Duterte. Margem Channel, salamat po. Kaya nga napaka-importante na maunawaan ng bawat Pilipino, napaka-importante na maunawaan ng bawat Duterte supporter na hindi nakakaganda itong pabitin-bitin effect na video. Pabitin-bitin na effect na bangag. Hindi nyo ba napansin? Bakit nagsalita ng ganon si Pangulong Duterte sa Davao na bangag ang presidente? Because that was, gustong palabasin itong mga video na to. Diretsuhin ko na. O, eto, bangag. O, may nangyari ba? Wala. Hindi nyo napansin, biglang gumanon si Pangulong Duterte? Alam na, aminin na natin. Tayo mga Duterte supporter, minsan nagbubulag-bulagan din eh. Bakit biglang gumanon si Pangulong Duterte? Kasi nga, binasag lang niya yung trip ng mga tao. Di ba gusto nyo malaman? Yung lintik na video na yan, na bangag ang presidente? O, ito na, sasabihin ko na, bangag ang presidente. Razel Sitcha, salamat po. Nagbago ba tao? Hindi. Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte, napakautak na tao niyan. Hindi magsasalita yan ng walang dahilan. Hindi ho yan bibitaw ng mga lengguwahe na hindi naman o walang purpose, ika nga. Bakit niya binasag yun? O, tama yung sinabi nito, isa, fading momentum. Correct? Binasag niya na yung ano. Kasi, tandaan ninyo, ang mga Duterte, they are organic. That's why ang followers niyan organic. Hindi mo yan, pagplanuhan nyo Alam mo, wala ni isang beses sinabi sa akin o sino man sa amin na vlogger, sinabi, ayusin nyo pagplanuhan nyo yan, ganito gawin ninyong plano para talagang bumagsak tong pamahalaan na to. Walang ganun! Ayaw ni Pangulong Duterte bumaba si Marcos. Let me be clear on that. Kathleen Kikuchi, salamat po. Paulit-ulit niya sinasabi, hindi dapat. Ayaw niya, kasi alam mo kung ba't niya sinasabi yon? Kasi nga po, sabi niya, abogado ako eh. I understand, naging presidente ako. Yan ang dahilan niya. Paulit-ulit niya sinasabi yan. So wala siyang planong i-destabilize ang gobyerno. Wala. Eh anong purpose niyang pabitin video na yan? Sasakit lang ang puso mo dyan. Alam niyo kung bakit? Content. Tandaan ninyo, eto, makinig kayo na mabuti lalong-lalo na yung mga nagkiklaim dyan na kayo ay Christian o kayo ay makadiyos. Ang bansang ito, alam nyo, na nagkiklaim na sobrang Christian, makadiyos, may prosesyon kaliwat kanan, may nagpapaluan pag Holy Week. Pero hindi ho tama yung pinagpaplanuhan ang presidente bumagsak. Hindi ho yung pinaplano. Ang tamang response po dyan, hayaan natin siyang mamuno. Pag may mali, punahin at banatan. Pag may tama, palakpakan. Ngayon, pag umabuso, hindi ho sa tingin ninyo hahayaan na lang ng Diyos yun, maabuso yung kapangyarihan? Hindi ho. Diyos ang gagawa ng paraan para bumagsak yung hari na yan. Magbasa ho kayo ng Biblia. Pinapayagan, pansahin niyo ang Biblia, bakit ho ang merong mga haring wicked? Bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng hari na wicked? Pinabayaan niya yun. Para mag-shine yung katotohanan. Tapos eventually, pag yung wicked na yun sumagad na, nagpapadala lagi ng propeta para sabihin magbago ka. Pag hindi ka nagbago, malalaglag ka dyan sa kinaralagyan mo. Pero hindi ho yung pinagplanuhan ng propeta. Sabi ng propeta, ay kapag planuhan natin to, may ilalabas kitang video. Ay, sabagay, wala pang video nun. Kasi nga ho, wag ho natin kakalimutan na hindi ho, meron ho tayong, hindi ho ito pagiging spiritual. Kaya lang, since nagkiklaim na rin naman tayong lahat na Kristiyano tayo, ilagay na natin to. Ilapag na natin. We claim to be Christian but we do not believe Christ. Di ba ho? Ito ilagay na natin. Sino nagupo kay Marcos?
Romans 13. Walang iba kundi Diyos. Sa tingin nyo, kung nakita niyang medyo sablay na talaga, talagang medyo kawawa na ang tao, hindi niya kayang tanggalin yan? In an organic way, gagawa ang paraan ng Diyos para matanggal yung presidente na yan. Naintindihan mo natin? Hindi kailangan pagplanuhan yan. Kailangan medyo ano yan, meron mo ng video, meron mo ng dokumento. May dokumento muna. Tapos i-teaser natin eventually, by June, lalabas na yung video. Kaya nga ako, medyo naririndi-rindi ako dyan sa issue na yan eh. Bakit to? Darating at darating tayo dyan. Hindi nyo na kailangan salsalin yan sa vlog nyo. Unless, gusto nyo ng content. We should focus on real issues in our society. We focus on the real issues. Ano ho yun? Yung palpak na foreign policy ng ating gobyerno? Yung palpak na pamamalakad pagdating sa basic commodities ng ating bayan? Yung palpak na transportation system na nakakasira sa ekonomiya ng Pilipinas? That's the basic. Diyan natin ilabas yung critic natin. Kasi yan, sa pool ang tao. Tinatamaan ng tao dyan, masakit sa tao yan. Gutom ang tao dahil dyan. Hindi yung video. Wala ko silang pakialam dyan sa video na yan. Nagigits nyo? Ang sa kanila, kalamnan ng tiyan. Eto bang gobyerno to, gumagawa ng paraan para mabusog kami? Eto bang gobyerno na to, pinagsisilbihan kami pagdating sa health system namin? Eto bang gobyerno na to, ipapahama kami sa China at magkakagera? Yan ang concern ng mga bawat Pilipino. Iyan, Nabi, salamat po. Hindi po yung, anong pakialam namin kung adik ang presidente? Sinabi na nga ni Duterte. Sabi ni Duterte, anong pakialam namin? Hindi, isipin nyo, eto simple. Ilagay nyo sa kukote nyo to. Ilagay nyo sa kukote nyo. Ilagay nyo. Isiksik nyo dyan, ilagay nyo talaga, isaksak nyo. Sinabi na ni Duterte, bangag yung presidente! Ano sabi ng tao? Bangag din naman kami. Pare-pareho kaming bangag. Hindi ko, sagutin nga ka. Hindi ko ba sinabi, alinaw na sinabi ng isang dating presidente? Kita ko si Marcos sa Fidelis. Bangag yan eh. Hanggang ngayon, bangag eh. Ano reaksyon ng tao? Bangag din kami. Kami rin eh. Sama-sama tayong bangag. O, diba? Hindi ko, sagot to. Kaya sa tingin ko may mali eh. May mali dyan eh. Kahit lumabas pa yung lintik na video na, wala yan. Okay lang yan. Ano ba? Tagal na yan eh. Noon pa yan eh. Nagbago na yan. O diba? Ganyan na naman ang palusot ng mga tao. Matagal na yan. Noon pa yan. Editing dyan. Ano ngayon? Kung okay lang naman eh. Hindi naman yan shabu. Okay lang. Sigurado naman kami ngayon. Hindi nakita mo. Diba ho? Oo kayo. Hindi. Sagutin nyo ako. Sige. Yung mga yung mga panatiko dyan. Nung vlogger na yan. Sabi nito isa, use your discernment, not your ego mind, banat by. Do you even know what discernment is all about? Anong ibig sabihin ng discernment? Tanungin kita. Tanungin natin to si Ana sila Watson. Feeling ko ito eh. Kulto ito nung vlogger eh. Use your discernment, not your ego. Anong ibig sabihin ng discernment? Sagot ka. Pag di mo nasagot yan, Anasila Watson. Sikat ka na. Sagot ka ha. Use your discernment, not ego. Explain. What is discernment? Andayin natin si Anasila ha. Pakatugtog muna tayo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Sige na, mag-google ka na. Asa na?
Ang tagal mo naman mag-google! O, tamo na! Wala ka palang alam eh! Pwede ho ba yung mga hindi ho sanay? Nabanat ba? Kalma ka, huwag ka masyadong galit. Hindi po ako galit. Ang tawag po sa akin, bingi. Hindi, totoo po. Kaya ako sumisigaw ako. Bingi. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, explain ko lang ng konti Medyo bingi po talaga ako, kakaliwat kanan. Kasi nga, dati drummer po ako. Ang tagal ko pong nag-drums. Alam nyo, nung panahon ko, ako isa sa pinakamalakas pumalo. Ganun. Ay, iba palang palo yun. Iba palang palo yun. Hindi, totoo po. Nung talaga ako isa sa pinakamalakas pumalo. Kaya nga napansin, mula doon sa maliit na earphone, nagpalit ako ng ganito. Kasi nga gusto ko yung sobrang lakas. Pati boses ko, lakas. Ang daming talaga sumisita sa akin. Bakit ba sumisigaw ka? Galit ka ba? Hindi. Nagpapaliwanag lang. So, hindi po ako galit, ha? Oh. Hoy, ibang palo yan ba? May ba? Nawala na! Ano na? Ang dami-dami mo sinasabi dyan, paulit-ulit ka, nung pinansing ka, hindi ka nasasagot. Ay nako, anyway, tuloy natin Alam nyo, hindi ko po kinokontra, hindi ko sinasabing sinungaling yung vlogger na naglabas niyan. Pabati, yan si. Hindi ko sinasabing sinungaling. Hindi ko nga ako sinasabing totoo o hindi totoo yung document. As a matter of fact, I was leaning doon sa naturalmente, i-deny ng PDEA kasi nga hindi dumating sa kanila yung papel kaya nga walang control number. Naintindihan nyo ba? Ulitin ko sa mga tanga. Ang leaning ko nga, talagang i-deny ng PDEA yan. Because hindi nga dumating sa kanila, hindi nga inapruban, may walang control number. So, ibig sabihin, proposal ng team leader na meron kaming intelligence na ito, meron ganito na nangyayari, kaya hindi dumating doon. So, leaning ko? Malamang totoo yan, may pumigil. Nagigits nyo ba? O tataka-taka ba rin? Kaya lang, ang punto ko dito, no matter what, kahit ilabas pa yung video na yan, ang mga Pilipino, lagbu. Ang mga Pilipino, wala na. Asagad na sa katangahan. Ilang beses na sinabi ni Pangulong Duterte yan, ano sinabi ng mga Pilipino? Nag-aaway lang si Duterte at si Marcos. Kasi, hindi, tingnan nyo alam mo bang, tayo mga Pilipino na nandito, tayo mga banatero, syempre iba yung pag-unawa natin sa politika dahil updated tayo sa politika. Pero magtanong kayo sa kalsada, magtanong kayo sa mga walang may alam pagdating sa politika. Alam mo, ilang beses ko nang tinanong, iisa lang ang sagot nila sa akin. Bakit nag-aaway si Duterte at si Marcos? Di ba mag-best friend yan? Best friend? Kailan ba naging best friend yan? Yun ang perception nila Magkaibigan ng mga Marcos at Duterte. Sinisiraan ngayon ni Duterte si Marcos. Hindi nyo ba nakita? Nabentahan sila nung propaganda nila that Duterte and Marcos are close. That's how the Marcos propaganda won last election. That the Duterte and Marcos are united. You understand? Kaya nga, the only secret in all of these things is VP Sara Duterte. If VP Sara Duterte will not talk against BBM, nothing will happen. Lahat ng gusto nyong ipalabas. Nga. Ulitin ko sa mga tangang ayaw makinig at bobo ng kulto nitong losyang na to. Makinig kayo hanggang hindi magsasalita si VP Sara Duterte, hanggang hindi niya kukontrahin si BBM, lahat ng nangyayari sa paligid natin, nga. Maniwala kayo sa hindi. Iisipin lang, paninira lang ni Duterte yan kasi matanda na siya. Ganun ang iisipin kagad ng tao. Bakit yung anak niya kasama pa si Marcos? Bakit yung anak niya suportado pa si Marcos? Ganun lang kasimple yan So anong itsura ngayon ng mga Pilipinong bira ng bira kay Marcos? Wala. At eto pa nakikita ninyo yung bagong survey? Yung bagong survey. Ano yung bagong survey? Lumalamang na si Tulfo kaysa kay VP Sara Duterte. Kasi nga ganito kasimple. Na sana tumatak sa mga kukote ninyong mga animal kayo. Napilit ng pilit din sa punyetang video na yan. Itatak nyo sa kukote ninyo. Ano yung sinabi ni Einstein? Sige nga
Doing the same thing over and over or again and again. Doing the same thing. Tapos expect a different result is insanity. Ano ibig sabihin? We are doing wrong. Mali ang ginagawa ng mga kumukontra dito sa administrasyon na to. You understand? Maging matalino naman ho tayo. Bakit bumababa si VP Sara Duterte? Isipin nyo yun ha. Bakit siya bumababa? Amidst all the mga nabudol, yung mga umamin na nabudol sila, bakit bumababa si VP Sara Duterte? Mag-isip kayo mabuti. Because we are doing something wrong. Tapos gusto ninyo ganun at ganun at ganun at ganun ang gagawin natin as we expect different result? Tanga? Ano, bobo lang? Ibig sabihin, pansinin mo may mali ka ng ginagawa. May mali na tayong diskarte. Eh ano, gusto nyo pa rin tuloy-tuloy yung ganyan, ganyan? Alam mo, ako nga nagdudude. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung anong weapon ang ginamit ni Marcos during campaign? Jimmy Kim, alam mo kung ano yun? Ha? Tanungin ko kayo, alam nyo ba kung ano yung ginamit ni Marcos to win 2022 election? Sige nga, kung matalino kayo mga banateros, sagot kayo. Oh. Ayan, no? Ang gagaling talaga ng banateros, ibang level talaga. Yung mukha niya, pininta niyang kawawa. Hindi niyo napansin yun? Ay, nako po. Eto, I will reveal to you one secret. Ha? One secret. Ngayon ko lang to sasabihin. Hindi ko alam kung sinabi ko na to. Nakalimutan ko na siguro. Makinig kayo, ha? Ngayon ko lang sasabihin to. Before mo ka tumalon to join the party list system, pumunta kami, ako at siya, sa mag-asawang si Bongbong Marcos at si Lisa Araneta. Kasi actually hindi lang naman siya ang pinunta namin. Marami kaming pinuntahan. Even Gloria Macapagal-Arroyo pinuntahan namin. To ask for advice. Kung papaano ba ang politika, how to do it. At the same time, to ask for support. Not money, not financial. Hindi ko naman nagbibigay ang mga yan. Alam mo yun, suporta lang na to endorse mo ka sa party list. Pinunta namin. Alam mo, twice o tatlong beses, I think twice, hindi ako sure eh. Meron silang pinakilala sa amin na PR expert. Kano? Ay, hindi. Basta, hindi siya Pilipino. Puti. Ito daw, ang paliwanag sa amin ni Madam Lisa Marcos, etong tao na to is the secret in winning election in different countries. Ganun siya katikas. Ganun siya kagaling. At yun din ang tinatanong ni Marcos tuwing tatakbo siya. Tapos, di nakausap na namin. Sa bahay to sa bahay mismo to ni Bongbong Marcos. Sa bahay niya to. Kinausap namin. Pinag-meeting kami doon. So, in-explain niya. Ito yung legit na ginagamit ng mga politiko sa iba't ibang dako ng mundo. Okay? Foreigner to. As in, matanda na, sabi niya, isa sa mga gagawin namin, magkakaroon ng mga studies, magkakaroon ng group, people, na i-gather niya, aalamin kung ano yung bibit-bitin na message ni Mocha to the people. Tapos, anong gagawin yon? Iti-testing yon, ngayon, itatanong sa tao kung yun ba bebenta o hindi. Ibig sabihin, expert. Hindi ho ito yung mga political analyst lang ng Pilipinas, yung mga binentahan ng suka at naging political analyst na. Yung mga bumili lang, yun yung tutusan. Hoy, bili ka nga suka dyan, patis. Pagbalik, ang binili toyo. Hindi ho ganun, ha? Ito ho'y talagang aral ho ito sa mga matataas na paaralan sa ibang bansa. At ang bayad, milyon. Kaya nga namin hindi siya kinuha. Kasi may down payment na, I think 1 million o 2 million. Sabi ko, Mox, kung may ganyan tayo, huwag tayong tumakbo. Diba? May 1 million, may 2 million, tapos habang ginagawa yung study, may ganitong million na naman. Habang ginagawa yung, ganun, which is legal kasi yun, parang tinuturuan ka how to appear to people, paano, sabihin, ganito ka-expert etong mga Marcos na ito. Paano magpo-project,
Paano ang itsura sa masa? Ano ang lahat ituturo sa iyo 'yan. Paano gagawin 'yun? Ite-testing niyo, meron kayong study group, meron kayong group of people, pipiliin sa iba't ibang society, pipiliin iba't ibang class A, class B. Tapos sasabihin sa iyo, Mocha, mahina ka sa class B kasi ganito, ganito, ganito. So ito ang dapat mong gawin. Mahina ka sa class C, malakas ka sa ganito, class F, G. Grabe, no? So ganun kagaling. Sabi ko, wow. Okay sana. Sabi ko, kung mayaman lang kami, kukunin ko talaga yon. Kasi makikita mo, grabe, itsura mo, pananamit mo, pananalita mo, ituturo niya sa'yo. Ibig sabihin, talagang minamarket ka niya. Naalala ko yan during the campaign of BBM. Naalala ko yan kasi nagsisi kami ni Mocha noon at hindi namin kinuha yun. Kasi nga magaling. At kung sino man ang hawakan niya, nananalo. Ganong katikas. Kahit mga alam mo yung kahit mga walang pag-asa na manalo, nananalo. Mags with me, salamat po at Ian Nabi. So sigurado ko, noong 2022, nung tumakbo si Marcos, isa ito sa mga advisor niya. Ano ba ang message na bibitbitin mo? Ano ba ang itsura mo? Ano ba ang kailangan mong gawin? Kasi kung papansinin niyo, ang talino ng nagpatakbo ng kampanya ni Marcos. Mantakin mo. Ito Ako, alam ko na sabi ni Pangulong Duterte at sinabi niya rin yun sa stage na ilang beses lumapit si BBM para humingi ng posisyon kay Duterte, hindi niya binigyan. Kasi hindi totoong close si PRRD at si Bongbong Marcos. Pilit yan sumasaksak sa mga Duterte. Ayaw niya talaga. Ayaw ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos noon. Hindi niya gusto kasi ang dami niyang alam tungkol dito sa tao na to. Tapos, ano ginawa ni Marcos? Kinontra niya ba si Duterte? Inaway niya ba si Duterte? Hindi. Yung anak. Isipin niyo yun Kung ikaw, pikon ka na tao, anak ng weting tong tatay na to ayaw mo sa akin aawayin kita. Hindi. Nakarinig kayo kay Marcos ng masamang salita na naka-address kay Rodrigo Roa Duterte? Wala. Because alam niya na lalagpak siya pag ginawa niya yun. Ano ginawa niya? Binespre niya yung anak. O ano pinalabas sa mga video? Best friend sila, BFF. BFF mo ko Hindi niyo napansin? Anong klaseng kampanya yun? Ang kampanya niya, BFF tayo Don't worry, Inday Sara, you're my BFF. O, di ba? Because alam niya kasi na kailangan niya ang mga Duterte to win. And that's what he did. And the result was overwhelming 31 million. Correct siya dun. Hindi siya makakasagot. Alam kong hindi siya makakasagot. Alam kong kapasidad nito. Hindi talaga siya makakasagot sa mga tanong sa debate. Anong ginawa niya? Nagpa-api. Kawawa ako. Inaapi ako. Diba? Pinagkakadiskitahan ako. Lahat na ng atake ginawa sa kanya. Halimbawa na lang. Ang linaw na nakasulat nga, sabi ng korte, this is executory, final and executory. Meron kang utang na tax. Final and executory. Supreme Court naglabas niyan. Ano sabi ng tao? Wawa naman si BBM. Wawa naman, inaapi na naman siya. Kawawa naman, Kawawa talaga. Oh, kawawa. Tanungin ko kayo ngayon. Kung yung kawawa effect na yon ang nagpanalo kay Marcos, sa tingin ninyo, pag lumabas yung video, anong reaksyon ng tao? Kawawa naman si Marcos, inaapi na naman nila. Kawawa naman talaga, Tingnan mo ngayon, Tapos, ano pa nilalabas nila? Kaya nga sabi ko sa inyo, mali talaga yung diskarte. Pinalalabas nila, etong si Marcos, ang nagtatanggol sa aming mga inaapi na mga incheck. Tapos biglang aapihin lang ng mga DDS, etong si Marcos. Sino ba itong mga DDS? Sila yung mga Chinese sympathizer. Kasi, mga kapatid, mga kaibigan, huwag kayong maging tanga. Think out of the box. Ang problema kasi sa ating mga
vlogger, o kaya DDS, o whatsoever tawag mo sa sarili mo, many times, we are living in our bubbles. Ito, bubble natin. Tayo-tayo lang. Oo. O sige, nagkakaintindihan tayo. Okay, okay. Pero labas ka dyan. Labas ka dyan. At tingnan mo, ano yung iniisip ng mga tao sa labas. Hindi yung kayo-kayo lang nagkikwentuhan na nag-agree kayo sa isa't isa. Oo nga, tama. May palpak to si Marcos. Walang kwenta. Bla, 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 bla. Bumubula na bibig natin. Nakaupo pa rin si Marcos. Di ba ho? Tanungin ko kayo. Salamat ha, Safety and Security Vlog. Tanungin ko kayo. Effective ba? Mantakin mo. Alam mo, that is something we need to, we need to analyze. Bakit umangat si Tulfo sa survey? Huwag tayo kagad magsasalita ng, wala yan, survey lang yan. Na ganyan din na sinabi natin noong 2022. Ay, mali. 2022. Hindi, di totoo yan, survey na yan. Tangina, di totoo yan. O ano resulta ng eleksyon? Matuto na tayo doon. Ayan na naman tayo. Hindi totoo yan, hindi naman totoo talaga si Tulfo number 1, sa si Bibi Sara number 2. Hindi totoo yan. Manapula lang nila yan. Mandaraya lang yung mga yan. Dapat to, medyo magising-gising na ho tayo. We are doing something wrong. Or maybe we are not doing anything na makakatulong kay BP Sara Duterte. You understand? Kaya nga, anong intro ko dito sa live ko ngayon? Bawal ang tanga dito. Hindi ho kami threaten kay Padilla. Ano namang klaseng utak yan? Ang sinasabi natin, yan ho ang resulta ng survey. Bumaba, ibig sabihin, bumaba ho si BP Sara Duterte. There is a little problem. Don't ignore that. Hindi naman natin sinasabing that's a gospel truth. But let's not ignore that. Or else, baka mamaya, 2026, lahat ng bala, lahat ng pera nila, lahat ng ayuda, ginamit na nila para ipabagsak si BP Sara Duterte. Maniwala kayo sa akin. Baka mamaya may hidden candidate itong Marcos na ito. Mayari tayo. O, sabi nito, Tulfo, banat ba? Si Padilla lang katapat niyan. Aha, bangag ka din, magbasa eh. Ayan tayo eh. Wala ho ba doon sa survey si Robin Padilla? Oh, don't tell me, akusan mo ko ng Tulfo natin. Hindi ko, si Rapi Tulfo, never ko pa nakausap, nakapihan. Okay? Noong pang panahon na Presidente si Pangulong Duterte, pumunta lang kami ni Mocha doon sa TV5, kaya namin nakita si Rapi Tulfo. That's it. Hindi ko ba nakausap yan? Ng personal, hindi pa kami nagkape niyan. Ito si Robin, nagputukan pa kami. So kung akong tatanungin mo, mas gusto ko talaga si Robin. Pero kailangan bukas ang pag-iisip natin. Bukas ang pag-iisip, hindi ho tayo sarado. Bakit? Sino ho ba yung mga sarado? Yung mga tanso. Galit na galit tayo sa mga tanso na sarado isip, mga bulag. Pero tayo, bulag din? Ayaw din makinig sa katotohanan? Yan ang problema sa atin, double standard tayo eh. Sa mga bagay-bagay sa mundo na to. Galit tayo sa bulag, pero gusto natin magbulag-bulagan lang tayo lahat. Di ba? Oh, hihirit na naman yung iba. Hindi, Tulfonatics ka lang. Tanga talaga eh. Ilang beses ko na sinabi, Duterte, Tulfonatics ka lang. Sabi nito isa, ikaw, di ka double standard. Hindi, triple standard ako. Triple. O, ito pakinggan nyo ito. Ito pakinggan nyo. Naku po, pakinggan nyo. Nasanay ang buong mundo na magpalabas ng prank kung di kayo magbiro tuwing Abril 1 o mas kilala sa buong mundo bilang April Fool's Day. Pero ang political vlogger na si Maharlika hindi mabiro kahit April Fool's Day matapos magpalabas ng 2 dokumentong nag-uugnay sa presidente ng Pilipinas sa paggamit ng illegal na droga. May tatak na confidential at logo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga ito. At ang target ng drug operation batay sa dokumento na may petsang March 11, 2012 ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nauna nang itinanggi ng PDEA ang authenticity ng mga dokumento at binalaan ng publiko na maaaring makagawa o makapag-reproduce ng mga dokumento ng gobyerno gamit ang AI o Artificial Intelligence. Kung si Interior Secretary Benhur Abalos naman ang tatanungin, fake news ang laman ng mga dokumento.
Well, ganito lang, huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news, no? No less than Pidea nagsabi na hindi totoo ito. Kuminsan, it's so unfair. Alam mo, right now, ang daming lumalabas, no? Kahit nga raw siya ay biktima ng fake news dahil minsan na rin siyang nadali ng identity theft. Kaya nga, ito lang sa amin, sa cybercrime. Ako mismo, nagdemanda ako eh. Nagdemanda ako sa Pangasinan sa mga gumagamit ng pangalan ko, ng boses ko. It's identity theft. Ang kaso pa nito ay hindi lamang identity theft, no, pati estafa pa dahil ang dami niyang hiningan. So yun ang mga sinasabi ko. Pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Samantala, may payo naman ng dating Press Secretary na Marcos Jr. sa mga Pilipino sa drug issue. Diyan muna tayo. Okay? Ano din ang dahilan ni Abalos? Artificial intelligence. Hindi nyo napapansin? Hindi, kayo mag-isip. Ang galing. They are preparing the minds of the people. Na pag lumabas yung video na yan, it's an AI. Di ba ha? Yun hindi ko magets eh. Tayo, yung sinasabi ninyong supposedly matalino sana, bira ng bira, nang walang direksyon. Pero sila, coordinated lahat. Sigurado ako, pati doon sa mga bayarang vlogger nila, coordinated na yan eh. Imina-mindset nila ang tao na whatever video na lumabas, it's artificial intelligence. Yan kagad ang ilalagay nila eh. Inuunahan na nila eh. Kaya nga, sabi ko sa inyo, maging matalino naman tayo. Lumabas naman tayo sa bubbles natin. Para tayong mga tangang, sige lang, bira lang ng bira, basta lang may mai-content. Gusto nyo yung ganun? O sige, sakyan na lang natin araw-araw. Gusto nyo ang title ko araw-araw video. Ito na, lalabas ko na video. Ito na, lalabas ko na video. O ito na, may dokumento. Alam nyo, isa lang masasabi ko, it's all self-serving. Self-serving po. Self-serving mo yan. Kung talagang gusto mo ng tamang diskarte, hindi ganyan. Napapahamak eh. Napapahamak po si VP Sara Duterte. Napapahamak po mga Duterte sa galawang ganyan. Ganun ba gusto natin? Maging immune yung tao sa pagbanat dito kay Marcos? Immune na eh. Ang nangyayari, alam niyo yung kalyo? Marami tayo niyan sa paa. Sino marami sa paa niyan? Alam niyo ba kung bakit may kalyo? Hindi, para alam niyo kung anong purpose ng kalyo. Kasi araw-araw, di ba, inaapak natin yan. Bakit ba may kalyo? Para maging ma-immune na doon sa sakit ng kung ano man yung inaapakan mo. Di ba? O kaya dito, kare, kayo nagmumotor, di ba? Dito may kalyo, sarap gupitin niya ng tawag dito, ng nail cutter o ganyan, no? Di ba? Bakit to? Actually, mukhang feeling nyo nabugbog, pero actually, it protects. Kasi nga, matigas na, napoproteksyonan na. Kaya may kalyo. Di ba? Yun ang purpose dun eh. Yung akala mo, nasisira mo na, dahil, tingnan mo, tumitigas na, nagkakakalyo na yung daliri o nagkakakalyo na yung paa mo. Hindi, pinoproteksyonan niya yung talampakan mo. Kaya may kalyo. Ganyan ang nangyayari. Dahil sa banat tayo ng banat na wala na sa lugar, puro na lang kulang sa ebidensya, puro na lang chismis, alam mo nangyayari? Nakakalyo lang eh. Na, yung tenga ng mga Pilipino, naririndi na. Na parang, okay. O sige, ano ngayon? Eventually, kahit anong ibato mo dyan, wala na. Sila uro yung presidente. Ano yung presidente? Ganun na yung mga tao. Ganun yung presidente. Ano sasabi mo? Basta yung presidente ganito. Alam niyo kung paano ko nasabi yan? 2022 election, kalyo ng mga Pilipino. Ang dami nang binato kay Marcos eh. Ano sabi ng mga tao? Sabi ni Pangulong Duterte, meron tayong kandidato, merong adik at may baggage. Kaya kami pakialam. Basta kami, mga Pilipino, inaapi kami. At gusto namin yung inaaping kandidato rin. Sino yun? Si Marcos. Ngayon, inaapi kami ng China. Aping-api kami ng China. Binabasa kami ng tubig. Wala nga tayong tubig. Binabasa tayo ng tubig. Hindi, yung mga nando sa ano. Pero ganoon na nararamdaman ng mga Pilipino. Inaaway kami ng China. Pinagtatanggol kami ng presidente. Ni Marcos. Ibang yung presidente. Sasabihin naman ng iba. Basta kami, api kami nila Marcos. Kami, sama-sama kami nila Marcos.
Sama-sama kami. Saan tayo sa amin, pre? Ah. Di ba? Effective? Na nauugnay na naman sa punong ehekutibo, lalo pat karapatan ng taong bayan na malaman ang estado ng kalusugan ng isang presidente at kung may kakayanan pa ba itong pamunuan ang bansa. Para sa akin dito, the next step is to inquire into the state of health of the president. Kasi if we are going to allege a crime and the crime is being committed now, that will require evidence. And the evidence. Kasi alam mo, sinabi nga ni Panelo ito eh. Di ba? Although hindi ko napanood, si Dada kinuwento lang. Sinabi ni Panelo to, this is not impeachable. Akin, even if it's not impeachable, kahit ba impeachable pa siya, hindi naman ma-impeach yan. Sinong tangang congressman na mag-haay ng impeachment? Ultimo mga komunista doon, kakampi na nila eh. Saka nakakitang pati yung komunista kumampi na sa kanila. Walang pag-asa impeachment dyan. And this is, sabi pa nga, again it's not me, si Panelo nagsabi. Bakit to? Remember, that was done, hindi pa presidente si Marcos. Kung mapatunayang mang-addict yung video. Halimbawa na lang, mapatunayang merong video na nag-a-addict si Bongbong Marcos. Halimbawa lang may napatunayang ganun. Anong year yun? Sigurado ako, yung itsura niya pa nun, yung parang Beatles pa siya. Di ba? So, ibig sabihin, the crime, tama si Atty. Trichy dito, the crime, hindi naman kinukumit ngayon, noon pa yun. Pwede po bang sabihin, dahil dyan, you are not, and hindi ka na ngayon pwede because the trust of the people? Sabi, sinong people? Yung People's Initiative? Sinong people? Sasabihin lang ng congressman, we represent the people and we do not want na ma-impeach tong presidente. Therefore, the people ayaw ma-impeach yung presidente. Mantakin mo, bilyon-bilyon na ibibigay sa kanila. Bilyon-bilyon ang natatanggap ng mga congressman na yan. I-impeach nila yung presidente nakikinabang sila. O sabi naman ito isa, walang impeachment na magagana. People power ang kailangan para mapalaya sila. Sige nga. Sige, punta tayo sa people power. Sino dito nagpunta sa Liwasang Bonifacio para suportahan yung SMNI? Again, madami yung tao doon ha. Tanungin ko kayo. You know yung mga tapat. Mga talagang merong puso. Yung mga Pilipino nagpunta doon? Nag-rally doon to support at labanan ang administrasyon? Alam niyo ba yung sinasabi ninyong people power? Mag-like ka, hindi nyo ginagawa, people power pa. Let's be realistic. Di ba? Maging naman tayo, maging makatotohanan naman tayo, hindi yung puro tayo banat ang banat. Tirada ng wala sa hulog. People power, revolusyon. Sino? Ikaw mauna? O, tanungin ko kayo, mga OFW, pagka nagkarali ba, pupunta ba kayo ng Pilipinas, uuwi kayo? Kaya nyo bang mag-absent sa trabaho ninyo para umuwi dito at mag-rally? Hindi totoo. Kaya nyo, pupunta kayo dito para mag-aksaya ng panahon, para mag-rally? Oh, hindi, di ba? Oh, wag na tayo magsalita ng ganyan na hindi naman natin kakayanin. Para lang tayong tanga, mapapahiya lang tayo. Tandaan ninyo, ginawa din yan. Kaya nga, alam mo, ito kasi yung problema sa atin eh. Minsan yung bugso ng damdamin, yan ang nagpapahamak sa tao. Tanungin ko kayo, nangyari ho ba yan? Yung EDSA, EDSA 3. Ano nangyari? Sige mahal na mahal si Erap nun. Tandaan niyo yun ha? Di ba? Nagka-rally nun para, naibalik ba si Erap? Nagtagumpay ba yun? Ang daming mga politiko pumunta rin sa karsada nun. May nangyari? Wala. Because you need a leader to stand up for the people. And that leader should be talagang supported by the people. So anong ibig ko lang sabihin? Isa lang ang sikreto nito. VP Sara Duterte. Wala. And, tandaan yung element ng people power o revolusyon. Kailangan mo ng tao, o may simbahan na, o SMNI, o
Yung kay Kibuloy. Oh. Kailangan mo ng militar. Kapulisan. Etong dalawang to, itong militar at kapulisan, hindi gagalaw yan hanggang yung wala silang nakikitang leader na tatayo para sa kanila. Sino lang ang nakakakuha ng somehow nakakakita ng leadership itong mga kapulisan at military? Walang iba kung hindi kay VP Sara Duterte. Kung kayo may utak at hindi tatanga-tanga, tanungin ko kayo. Discernment ninyo. Ito na, discernment. Nawala na si Miss Discernment. Asa na si Miss Discernment? Ang discernment ninyo, sa tingin nyo ba, si VP Sara Duterte kakalas kay Bongbong Marcos? Discernment nyo, sige. Kayo, tansya nyo. Sige nga ho. Kung kayo talaga matalino. Meron kayong nakikitang oo, mukha. Oh, ito ang sinasabi ng iba. Ano sinasabi ng iba? Kaya nga dapat tayo mga tao, we push VP Sara Duterte to do the sacrifice o to lead the opposition against this government. Diba? Yan yung mga nagsasabi, di ba? Kaya nga tayo dapat magkasundo-sundo, magkasama-sama at magtulungan para magkaroon ng isang panawagan para kay VP Sara Duterte gumalaw siya. O, di ba yan ang nasa utak natin? Tanungin ko kayo. Sa tingin niyo, is it enough yung video o yung adik ang presidente para magimbalang damdamin ng mga Pilipino para lumaban at itulak si VP Sara Duterte mamuno sa revolusyon? Kayo sumagot sa mga katanungan ko. Oh. Sige nga ho. Kayo sagot. Sa tingin ninyo, yung mga tao sasama sa ipinaglalaban lang natin dahil lang sa video? Na sinabi naman na ni Pangulong Duterte, hindi naman sila sumunod. Merong ano dyan, may bobo dyan. May bobong, bayaran ka. O di sige. Pangit ang kalalabasan ni VP Sara kung gagawin niya yon. Hindi lang pangit. Alam mo, Madam Busy, matalino si VP Sara. Ngayon nga nangunguna siya kahit papaano, medyo leading siya. Minsan umaangat si Tulfo. At pag nag-take risk pa siya in going out of the administration and fighting against Marcos, baka lalo siyang lumaylay. Yan ang iniisip sigurado ko nasa utak niya yan Kasi, tandaan ninyo, politiko pa rin yan si Madam. Siyempre kahit papaano, kailangan marunong kang magbasa. Gusto ba talaga ng taong bayan? Kasi alam nyo, ang taong bayan, eto pansinin nyo ito. Ilagay nyo sa kukote nyo to. Ang taong bayan walang pakialam sa personal mong buhay. Sinabi na nga ni Bastian kanina Sa totoo lang, wala naman tayong pakialam kung mga adik yung mga opisyal Hindi, wala. Ang mga Pilipino, anong pakialam kung babaero yung opisyal? Anong pakialam kung, kita mo nga dahil babaero na boto pa rin Ando sa Senate yung iba, may mga sugar baby. Di ba? Anong pakialam yan? Sa tingin nyo ba yung mga congressman, mga mayor na alam sa mga probinsya? Ang dami kong alam na mga mayor na adik Alam din sa lungsod nila na adik yung mayor nila. Marami dyan naku, ayoko na magsalita. Alam nila adik yung mga mayor nila, alam nila yung mga governor nila adik Pero binoboto pa rin nila. Kasi ang mga Pilipino, wala kaming pakialam sa personal yung buhay. Ang importante sa amin, makakain kami. Ano importante sa kanila? Ang pinaka number 1 na issue dito, corruption. Kaya dapat nandiyan ang focus ng tao. Bakit? Sa corruption kasi, kami tinatamaan. Ordinaryong Pilipino tinatamaan sa corruption. Ano ibig sabihin nito? Pag ninakaw mo yan, tapos gutom kami, ay tarantado ka. Di ba? Bakit mo nanakawin yan? Wala na nga kami makain, nanakawin pa yung pera namin. Diyan nagigising ang tao. Pansinin nyo, sino yung mga napatalsik sa bayan natin? Anong issue? Pera. Corruption. Pera.
Pansinin niyo yan ha, paano natanggal? Di ba? Naghirap yung Pilipinas eh. Nung panahon na ending na ni Ferdinand Marcos Sr., naghirap ang Pilipinas. Yung kay Erap, di ba? Ano din? Corruption din. Yun yung issue eh. Yun ang matindi. That's the only time na yung mga Pilipino magigising. Sandali, bakit ninanakaw na yung pera namin? Bakit ito na ang nangyayari sa bayan namin? Yung tax namin, kinukuha na, nagugutom na kami, tapos yung buhay nitong mga ano namin, yumayaman na yumayaman. Isipin nyo mabuti yun. Kaya nga ang focus ng banateros nasa korupsyon. Kasi yun ang tamang laban, korupsyon. Sabi ko sa inyo yung tamang laban na pakialam ng mga tao kung adik o babaero o ano man yung gusto nyo magpakatanga katulad ng isang abogado? Na ano, yung isang senator, inakis niya ng inakis na tungkol sa babae? Ano nangyari? Nga. Hindi ko na sasabihin kung sino yung tangang abogado na yon. Pero inakis niya yung isang senador na kesyo babaero, ganyan, lagi naman siyang talo. Kasi walang pakialam ang Pilipino sa ganyan. Adik, babaero, o lasinggero. So, kami din naman ganun din. Nagigits nyo? Kami rin naman ganun din eh. Adik din kami. Babaero din kami. Ano dapat? Para magising ang bawat Pilipino, makita nila na ninanakaw na yung pera, dapat na isusubo na nila yung pagkain, ninanakaw pa nito mga politiko. Yan ang talagang punot dulo ng revolusyon. Makita ng tao na yung pera na dapat sana ay pinagsisilbi sa tao, ninanakaw na nila. Kasi yan na may tama sa puso. Yan na may tama sa lalamunan at saka sa, ang tawag dito, sa tiyan. Di ba? Hindi yung kung ano-anong akusasyon lang. Yari tayo dyan, maniwala kayo sa akin. Pusta ko pa sa inyo, oh. Kahit lumabas yung video, walang mangyayari, oh. Oh. That Madam Maharlika is holding is evidence of previous drug use or a previous investigation on an inquiry into drug use. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Kasi alam nyo, makinig kasi kayo sa mga matatalino. Ang hirap sa inyo, nakikinig kayo sa mga chismosa. Nakikinig kayo sa... totoo man, nakikinig kayo sa chismosa, nakikinig kayo sa mga kanto boy. Makinig kayo sa mga eksperto. Bakit ganito mga tono ng mga abogado? Pati si Panelo, ganito tono. Bakit? Wag lang kayo makikinig sa abogadong nag-vlogger. Minsan napapaganon eh. Halimbawa, itong dalawang to. Kaiba ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan ng umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap Patay ko tayo si dyan. dating Presidente Duterte, he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Alam mo, sa totoo lang, medyo sumasakit ang ulo ko dito sa dalawang to. Bakit? Interview kaya natin itong dalawang to. Attorney Roque, Attorney Panelo. Pwede ba namin kayong imbitahan? At na mag-usap-usap nga tayo dito. Ano ba talaga? Ano ba talaga totoo? Matalino si Attorney Roque. Ito lang komento ko dyan ha. Ito kasunod kasi na-discuss na natin eh. Matalino si Attorney Roque, in fairness. Hindi ko naman sinasabing hindi matalino si Panelo. Matalino si Roque, professor siya, bla bla bla, ganito. Maano ho siya, wala akong problema. Pero pagdating ho sa tingin ko ha, pagdating ho sa closeness, at saka mas kilala si Pangulong Duterte, si Panelo talaga. Kasi si Panelo, matagal nang kasama si Pangulong Duterte.
Mayor pa lang siya, talagang kasama niya na ho yan. Alam nyo, mahirap talagang minsan intindihin, magsalita ho si Pangulong Duterte. Yung mga pinanggagalingan niya. Aside from language barrier din minsan kasi iba din ang iba yung mini-min pagka galing sa Bisaya tapos itinagalog. Minsan talaga merong konting difference yun. Hindi talaga perfect. So sa akin, mas may punto dito si Panelo na there was no gentleman's agreement na sinasabi ni Spokes. But more than the gentleman's agreement, ipinagpatuloy lang what is really happening nung hindi pa presidente si Pangulong Duterte. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Kasi kahapon pinakita natin Yeah? Binigyan na natin dito ng paliwanag. Pinakita natin that yung quote-unquote gentleman agreement na hindi magdadala ng construction materials nang simula kay Pinoy. It started on Pinoy's time. Sabihin si Noynoy Aquino, dating presidente natin. Nanggaling sa kanya yun. Nagsimula doon yun. So maybe, ang ginawa lang ni Pangulong Duterte as a succeeding president nung sumunod, sabi niya, sige, ituloy na lang yung ganyan, basta hindi kami magdadala. And maybe, tinawag na kaagad ni Roque yun ng gentleman's agreement. Di ba ho? Pero, baka naman there was no formal talk. Di ba? Ako, mas mas nakikita ko may punto si Panelo dito. Okay? Mas nakikita ko merong tamang sinasabi ho si Panelo. Kasi mas kilala niya ho talaga si Pangulong Duterte. Feeling ko lang naman po. Kasi, madali yung ma-misquote minsan si Pangulong Duterte pag nagsalita ho siya. Pagka, lalo na, kunwari, yung conversation is kwentuhan lang. Na, pwede mo ma-misinterpret Unless, ito yun, nakasama mo ng maraming beses. Kasi makikita mo na, kasi minsan, tandaan niyo ho ito in terms of communication. In communicating with someone, you have to understand kung ilang beses niya nang sinabi yon. At ano talaga ang punot dulo o yung konteksto ng kanyang sinasabi. Huwag ka lang pipick up sa isang sinabi lang niya. Kailangan, ano ba yung sinabi nito dati? Bakit ba niya ito sinabi dati? Kailangan yung buong konteksto. Anong ibig ko lang sabihin? Ibig ko lang sabihin, si Panelo ho kasi, mas nakikita niya yung mayor pa si Pangulong Duterte, bago pa naging presidente, yung puso ni Duterte mas nakikita ni Panelo. Yun ang tansya ko Hindi ko naman sinasabing hindi alam ni Spokes Roque yon, pero mas matagal na ho kasing nakasama ni Panelo si Pangulong Duterte. Nagkataon lang mas madaldal si Roque. Hindi, yun ang sa akin sa tingin ko po. Mas syempre, alam mo naman, naging vlogger na si Roque. Kaya tuloy minsan, alam mo yan ang tendency pag ang isang opisyal naging vlogger, ang tendency talaga magsalita ka na minsan sumasabit, nagkakamali. Kaya nga ina-admire namin si Basti. Si Basti po, nakita nyo naman kanina, hindi ko mga nakapanood kay Basti kanina. Panoorin nyo. Dito mo makikita talaga itong tao na few words, pero it really means a lot. Sa katunayan, medyo pinupush. Actually, ito para lang sa kaalaman ninyo. Ito sinabi naman Noong una, ayaw pa pumayag ni Basti kasi ayaw niyang makialam sa national. As much as possible, ayaw niyang makikialam sa national issues. Bakit? Hindi niya linya Yung sabihin, hindi maganda. Dahil Duterte siya, tapos pakikialaman niya yung issue ng national na yung presidente pinagre-resign niya. Diba? Ayaw niya nun. So, yun ang kabilin-bilinan niya. Parang, huwag tayong pupunta sa issue ng national. Kung ano lang yun dito sa Davao. Kasi dito lang ako. Alam mo, hindi ako na turn off dun Na ano ko pa nga na nahangaan ko siya. Sabi ko, ito yung mamang hindi inabutan ng mikropono kung ano-ano na sinabi kasi hindi niya kursunada yung presidente. Diba? Ito yung klase ng politiko na may alam. Hindi, dito lang ako. Mayor ako ng Davao ito lang pakikialaman ko. Wala akong pakialam sa iba. Ito lang ako. Kaya nga, alam mo, nung kanina, pansinin ninyo wag nyo na lang sasabihin Sana hindi pa alam. Sana yung mga kaibigan ni Basti. Hindi pa alam, baka hindi tayo makaulit. Medyo pinupush ko ng konti. Yung mga tanong ko, medyo ipinupush ko sa national Konti lang naman. Kapiraso lang naman. Ma'am Davao niya, kapiraso lang.
Hindi, tulad yung tanong ko tungkol kay PNP Chief, tanong ko tungkol kay Abalos, di ba? Pero ang galing. Ang galing niya. Bakit? Di niya sinagot. Hindi, ang sabi lang niya, tama naman eh. Tama naman yung PNP Chief na talagang trabaho nila yung sa droga. Di ba? Pagkakataon niya na sana sabihin yun eh. Ikaw, PNP Chief ha? Bakit mo ako kinokontra? Hindi, kumwari bida-bida yun. Hindi, kung isipin niyo kung bida-bida si Baste, maaaring ganun eh. Ikaw ha? O di ba sinabi ko? Hindi, sinabi lang niya. Talaga naman trabaho nila yan eh. Sinang-ayunan niya yung PNP Chief. Tapos sabi ko yung kay Abalos. Di yan yun. Sabi niya. Pwede kung meron kong kaso, di sampahan niyo ako. Kita niyo yung mama. Few words pero napakatalino. Panoorin niyo. Pag hindi niyo napanood, you will miss a lot. Kasi ito yung tipo ng politikong hindi mabulaklak pero malalim na tao. Ha? Kaya buti di ka nga comment sa kay babae na masabi niya tunog. Ano sinasabi mo dyan? Ito, panoorin nyo ito. Tungkol dun sa PNP Chief natin. Ito. Nasaan na yun? Ha? Hindi, bago po muna yung kay PNP Chief, panoorin nyo muna ito. Lumagapak ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Si Carlo de la Peña sa report. Alam mo, yan yung kaninang host bago kami. Bilib na bilib ako sa boses niya. Report. Ano naman? Lumagapak ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Si Gobyerno! Sabi ko, kasi bago siya, sabi ko sa kanya, pwede ba gayahin kita? Gusto ko yung mga modulation ng mga report. Carlo de la Peña sa report. De la Peña! Tila walang epekto sa publiko ang ginagawang mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos upang tugunan ang mga kinakaharap na problema ng bansa. Sa resulta kasi ng pahayag ng survey sa unang kwarter ng taon, lumagpak ng higit 10% ang approval at trust rating ng Pangulo. Mula sa 58% approval rating noong huling bahagi ng 2023 ay nakapagtala na lamang ito ng 44%, habang ang trust rating ng Pangulo ay nasa 33% na lamang mula sa 48%. Ang pinsan naman nitong si House Speaker Martin Romualdez ay bumagsak rin ang approval rating. Mula 36% noong huling quarter ng 2023 ay nasa 25% na lang ito ngayon, habang bumaba pa sa 18% ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala dito. Samantala, bagamat bahagyang bumaba ang approval rating ni Vice President Sara Duterte, ay nananatili pa rin itong mataas na nasa 53% habang nasa 46% naman ang trust rating nito. Sa kabila naman ito ng kaliwat ka ng propaganda na ibinabato sa kanya gaya ng pananahimik umano nito sa issue sa West Philippine Sea. Maliban kay VP Sara, bahagyaring bumaba ang approval at trust rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Isinagawa naman ang naturang survey mula March 14 hanggang March 18 ngayong taon na may 1,500 adult respondents sa buong bansa. Para sa Ito yung importante yung nating maunawaan ha. Kasi baka sabihin nyo, bumababa si Marcos. Oo, bumababa halos lahat eh. Ayan din. Although, ang kinagandaan dito, hindi ho masyado bumababa yung kay VP Sara Duterte. Yung approval niya from 59 to 53 lang. 53, so 6 points lang. Yung trust rating naman niya, 43 plus 6, 7. 7. Yung kay Marcos, from 58 to 44, ibig sabihin, more than 10. Ito sa trust niya, more than 10 din. Ang baba, sobra ha. 33, walang tiwala tao sa'yo. Grabe. Ito ang leading. Congratulations! Ikaw ang nanalo! From 36, 10 ang puntos din. From 25 to 18, ako. 7. Di ba? Si Subiri. Ay, andali. Wala si Subiri. Ay, nako. Hindi ko nakita. Hindi lumalabas. Ayan. Si Subiri. Ayan. Uy, konti lang binaba. Konti lang ang binaba ni Subiri kasi alam mo kung bakit Subiri. Malamang dahil doon sa ayaw mo din ng ng PI. Pero ang pinakamatindi dito, ang pinakamababa, walang iba kung hindi si Tamba. Palakpakan. Ikaw na ang nanalo! Alam mo, Tamba, ito lang masasabi ko sa iyo. Review mo yung mga kinukuha ng vlogger. Sayang naman. Mantakin mo? Hindi ka man lang umangat? Konti lang ang bawas?
Sa tindi ng mga vlogger mo, mga pasikat. Sayang naman ang effort, sayang ang kasunduan mo sa mga vlogger mo. Mantakin mo, 36 to 25 ka. Tapos 25 to 18. Ikaw ang kulelat. Partida na yan. Umiikot pa yan ng buong Pilipinas. Namimigay ng ayuda. Ay, grabe naman iyan. 400 million is equals to 18 lang ang trust. Lugi. Alam mo, sa negosyo, kailangan minsan tinitingnan mo rin kung yung sapat ba yung investment mo. Kasi di ba pagka ikaw nag-invest ka, naman laging palugi. Sino ang negosyante? Sino bang mga negosyante dito sa channel natin? Kayo ba pag nag-invest kayo ng limpak-limpak na investment, tas nakita ninyong palugi pa rin, itutuloy nyo pa rin ba investment nyo? O magbabago na kayo? Di ba? Ano sa tingin ninyo? Ano? Hindi, ako. O, kung ganyan, sabi, okay lang yan kay Tamba kasi smart magic. Wala nang smart magic. Ito naman, halata namang hindi nanonood ng news eh. Wala nang smart magic. Okay? Iba na ho, iba na. Pero at the same time, mahirap ihabulin yan. Yung ganyang kababa. Kailangan dumikit naman ng konti. Mahirap humabol ng from kulelat, tapos hahabol ka sa number 1. Naku po, napakahirap po nun. Kahit anong galing mo sa ka-magic, kailangan medyo number 2, number 3, yan, pwede pa. Pero yung huli, kulelat, malabo yan. Kaya nga ingat-ingat tayo eh. Baka mamaya may secret candidate yan. Nako, wala ninyo kung sino yung secret candidate. May balita ako eh. Ano yung balita mo, Barat Bay? Nag-meeting daw sila ni Pangulong Marcos. Oh, delicates. Delicates yan, ha? Ano ba, Barat Bay? Ang gulo-gulo mo naman! Akala ko ba tulponatik ka? Ewan ko rin eh, gulo ko rin eh. Baka mamaya ang maging content ni Melo Yap, ako na. Melo Yap! Hindi ko inaawa yung amo mo, ha? Diyan ka na lang kay Atty. Libaya, huwag ka mag-alala. Litong-lito na yung mga tansu sa atin, ano? % na lang ito ngayon habang bumaba pa sa 18% ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala dito. Samantala bagamat bahagyang bumaba ang approval rating ni Vice President Sara Duterte ay nananatili pa rin itong mataas na nasa 53% habang nasa 46% naman ang trust rating nito. Sa kabila naman ito ng kaliwat ka ng propaganda na ibinabato sa kanya gaya ng pananahimik umano nito sa issue sa West Philippine Sea. Maliban kay VP Sara, Ano pa eh, isipin nyo yan, ha? Yung dun sa isa, todo yung pa-PR, pa-pogi, di ba? Dun sa isa, yung si Tamba, di ba? Todo papogi yun eh. Lahat na ng vlogger, pinapapogi siya eh, di ba? Oh. Tapos, todo na ang paninira kay VP Sara Duterte. Pero nangunguna pa rin. Sa lahat ng opisyal, siya ang pinakamataas eh. Di ba? Siya ang pinakamataas. Si VP Sara Duterte. Oh. Eh, kasi nga ho, sana ma-maintain natin yan. Huwag ho natin siraan ng mga Duterte, ha? Basta ako, ito lang. Ako ay Duterte supporter. Alam na natin yun. Mas maniniwala ako kay Pangulong Duterte kaysa sa mga vlogger. Tama. Yun lang. Kasi, mas may knowledge si Pangulong Duterte kaysa sa mga vlogger. Ito, pakinggan nyo ito. Ito yung ating bagong PNP chief. Alam mo, may maganda siyang sinabi dito, ha? Maganda. Gusto mag-invest ng bagong hepe? Artificial intelligence. Dapat ang title ng ating vlog ngayon ay ang papel ng artificial intelligence sa Pilipinas. Ng Philippine National Police sa Artificial Intelligence o sa AI para mas maigtingin ang paglaban sa kriminalidad. Matapos ang kanyang unang command conference kanina, binahagi ni PNP Chief General Romel Marbil ang kanyang plano para sa modernisasyon ng PNP. Kasama sa prioridad niya ang pagpapalakas sa kakayanan ng mga pulis sa pagtugis sa mga kriminal sa pamamagitan niya ng pagbili ng mga modernong gamit at teknolohiya na pinatatakbo ng AI.
instead of buying more dun sa mga old school na move, shoot, and communicate, we'll be investing more sa mga AIs. With the AI, na meron kang CCTV, no, pagka sinabi mo red na kotse, eto na lahat ng dumaan na red, kaya niya nang ma-single out. So mas madaling mong hanapin. Very expensive yung AI, but this is very useful. Actually, maganda naman yung suggest niya. Tama yun, kasi sa ibang bansa, ganyan na talaga eh. AI na. Medyo napag-iwanan na tayo sa technology. Sa totoo lang, ho, sa ibang bansa, pagka madali mo nang mahanap eh, kaya nga ang bilis ng doon eh, sa CCTV nila. Sa atin, ang problema pa rin CCTV. Ako sana lang magkaroon na PNP chip. Ang isa sanang natin, alam nyo kung maganda, para mawala na yung mga issue. Grace May Gar, maraming salamat po pala sa mga nagpapakulay dahil sa inyo nabubuhay ang channel na ito. Kung hindi ho dahil sa inyo, talaga hong tayong mga independent vlogger ay hindi na ho kailangang magpa-recruit kay Cash Janet. Di ba? Hindi, alam nyo, maganda ho ito sinabi ni PNP Chief. Alam nyo kung bakit po? Kasi, isa yung pinaka-importante ho sa lahat talaga ay yung technology. Technology ang problema eh. Alam mo itong mga kriminal natin, grabe ho talaga sila. Ewan ko kung paano nila ginagawa, pero bakit ang bilis nila pagdating sa technology? Pansinin ninyo di ba nagkaroon na tayo ng reklamo dyan, yung mga spam? Hindi yung kinakaya na spam yung spam sa cellphone mo, yung mga nagte-text. Nagkaroon na, sabi nila, mababawasan daw pagka nagkaroon ng SIM card registration. Nabawasan ba? Lintik yan, araw-araw ako iniimbitahan yung casino ba? Ano ba yung casino na yan? Oy, mga lintik kayo dyan sa casino na yan. Yung 8 casino? Yung kay, yan, di ba? Yan yung kay Ibana? Kayo mga 8 casino kayo, lagi nyo kayo iniimbitahan na makisali sa inyo. Hoy! Tigil-tigilan nyo nga yung pagte-text nyo. Hindi porket nandiyan si Ibana. Maakit nyo ako, Huwag ganun. Kung gusto nyo, ipatext nyo sa akin si Ibana. Mag-usap kami. Alam mo, PNP Chief, maganda ho talaga. Ito, komento ko lang. PNP Chief, sana maganda yung body cam. Yun talaga importante. Para mawala yung duda, lalo na yung pag nagsiserve ng warrant. Diba? Nagkakabarilan dyan serving ng warrant. Nakita naman natin yan, nangyari sa Caloocan ba yun, yung nabintangan. Tapos at the same time, yung pagtatanim. Kasi yan ang lagi Yan, alam nyo, PNP Chief, sigurado po ako alam na alam niyo yan. Kasi marami ho tayong kilalang ganyan. Meron talaga, nung panahon ni Pangulong Duterte, the war on drugs is not perfect. Talaga namang meron talaga mga tiwaling pulis noon na nagtatanim doon sa mga kaaway nila or di kaya doon sa kanilang mga runner. Kasi yung mga pulis noon may mga runner din involved din sa droga So yung mga runner nila, tinataniman nila tapos babarilin nila, papatayin na nila. Bago pa sila isuplong. Ganun na nangyari. Kaya alam nyo, maganda PNP Chief, yung, ewan ko sana po yung fulfillment na magkaroon talaga ng body cam, ang laking tulong nun Sa Amerika, ang dami kong pinanunod na ganyan Sa Amerika, yung mga pinapara ng mga pulis, na tapos dahil sa naka-body cam, marami sa kanila natatanggal sa serbisyo. Bakit? Nakikita na balasubas yung yung mga pulis, di ba? Sana magkaroon ng ng ganung klaseng yung confidence ba ng mga tao, pag pinara kami ng pulis, pag walang body cam, kaduda-duda na yan. Di ba? Dapat walang makikipag-interact na pulis o manghuhuli na pulis o di kaya papara na pulis na walang suot na body cam. Tandaan nyo, PNP Chief, kayo ay dating direktor ng HPG. Hinahangaan kayo sa pagiging stricto nyo sa HPG. Di ba alam mo naman natin, marami ho dyan yung mga, hindi, alam mo, ako yan nga yung warning sa akin ng yung, kasi meron akong inatinan na on safety course, mga ganyan-ganyan. Ang isa daw sa mga delikado ay yung mga bogus na checkpoint. Kasi it looks legit. Pero in reality, bogus. Tapos, doon na nagkakaratratan. Lalo na yung merong pinagpaplanuhan. Kasi hindi naman natin alam kung yung uniforme na yun, legal o hindi. Di ba? Hindi naman natin masasabi. Ang bilis lang ilatag yan. Abangan ka lang, di ba? Tapos, siyempre, ikaw, kumpiyansa ka, may pulis. Pinara ka, alam naman takbo mo, baka bariling ka, di ba? So, mabuti pang tumigil ka. Open target ka na kagad nun. Pagtigil mo, tapos sabay pagbukas mo, patay ka na kagad nun. Sa province, kaya nga dapat, PNP Chief, since HPG kayo, alam niyo yan, dapat may camera. Pag walang camera, huwag titigil ang motorista. Kasi ibig sabihin nun, may plano.
Para makita mo kaagad na for safety ng mga Pilipino yun. Magkaroon ka ng confidence. Ay, may camera to. Legit to. Kasi yung camera na yun, hindi nabubura yun eh. Hindi katulad ng mga GoPro, hindi nabubura yun. Yung camera na yun, talagang naka-on na yan. Pagkatapos mo, ilalapag mo yan sa parang base niya, doon lang magda-download yung video. O, tapos ilalagay mo na naman, di ba? Kaya napaka-importante. Sir, more than kasi sabi nyo, mahal yung ano eh. Pag sana mahiling nyo sa Congress o di kaya sa Senate, na magkaroon talaga ng body cam, mga ano. Kasi may balita ako noon na overprice yung body cam. Eh sana this time hindi na ma-overprice. At the long end. Iyak din ni Marbil na wala munang balasahan sa hanay ng PNP. Ito maganda to. Maganda to sinabi Pero niya mas dito. hihikitan daw niya ang pagpataw ng parusa sa mga pasaway ng opisyal at pulis. Wala rin daw siyang babaguhin sa kampanya laban sa droga. Pero Maganda yung sinabi niyang walang balasahan. Kasi alam mo, yan ang lagi nangyayari. Yan ang reklamo kadalasan ng mga tao sa PNP. Kung sino yung pinaupong PNP chief, balasan na yan. Lahat na yan. Lahat ng bata, lahat ng tropa ng PNP chief, ilalagay sa posisyon. So yung mga trabaho na supposedly napepending, dahil sa pag-alis ng bago, ang bilis magpalit niya. Actually, ito lang mga nakaraan, medyo matagal eh. Kasi di ba, in-extend si yung ating huling PNP chief. In-extend yun eh. Ito, balita ko hanggang 2025 pa ito. So, ibig sabihin, matagal-tagal. Maganda sana continuity. Kaya lang, PNP chief, ako nananawagan ha. Ang tagal naman po ng mga kaganapan niya sa FEO. Hindi, ito walang biro to. Mismo experience ko na. More than 1 month na binili yung baril. Wala pa rin hanggang ngayon. Hindi, may kaibigan ako. Hindi ako yun. May kaibigan akong bumili. 1 month may gitna, mag-2 months na ata. Hanggang ngayon, wala pa yung lisensya ng baril. Lahat naman po, legal yung dokumento na sinagmit dyan. Hanggang ngayon, wala pa din. Ano nang nangyayari? Sir? Talaga bang dinidisarmahan na yung mga sibilyan? Di ba? Sana lang maayos na po kagad yan kasi mukhang nangyari nung nalaman na magkakapalitan na parang ipinending lahat ng trabaho. Sana ngayon, since bago na ang upo nyo, sana sir, maayos nyo na yung FEO. Medyo antagal ng mga proseso. hindi kailangan ipangalandakan na may drug war. Basta tuloy lang daw sila sa pagtugis sa mga nagtutulak ng droga. I don't want to say na may drug war. Kunot sa parang gera na naman kami. Wala naman po kailangan na ipupuna all out. Yun na po yung trabaho namin eh. Ayun nga, maganda. Gawin na lang, sir. Hindi, tama naman yun. Tama naman sinabi. Di ba yun yung sinabi ni Baste? Tama naman sinabi ni PNP chief. Trabaho naman talaga nila yun. Actually, yung sinasabi nga ni Baste, hindi naman nakadirect sa kanila yun eh. Nag-overreact lang yung mga praning. Alam mo yung mga praning, di ba? Sabi ko nga kay Baste, kay Mayor Baste, sabi ko, talagang ganun, Mayor Baste, pagka-praning. Alam mo yung mga praning, yung mga sabog, di ba? Maano mo lang yan eh. May kumakatok, may pulis, may tukang, may tukang. Yung pala, may daga lang. Minsan praning eh. Ganun na mga praning eh. Meron ng kumalampag. Ayan na, merong raid, may raid. Hindi, yung misis mo lang yung nagdadabog. Kasi sabog ka na naman daw. Ganun lang, mga praning. Maraming mga praning na nag-react. Lalo na yung mga bangang vlogger. Galit na galit kay Basti, mga bangang vlogger. Papakalanan ko pa ba yun? Yung mga ganun na yung mukha. Hindi ko alam kung bangag yun o chupaero lang talaga yun. Ganun ang mukha eh. Kulang pa sa ngipin. Hindi, alam mo, siyempre, alam mo maraming ito walang biro ito. Maraming na-trauma doon sa Tokhang eh. Kasi marami doon sa mga kaibigan nila, nahuli. Marami doon tumigil. Yung iba nahuli nga eh. Bumait niya eh. Nung nahuli, biglang bumait. Tapos, ngayon, nawala na yung Tokhang, sumama na naman ang ugali. Hindi ko alam kung sino yun eh. Di ba? Dati bumait na yun, nahuli yan eh. Tapos nung sumama na naman yung ugali, naging demonyo na naman. Kasi sabi niya, wala nang Tokhang. Pare-pare wala kaming bakag. Di ba? Kilala niyo yung kung sino? Huwag yun ang pangalanan, ha?
Anyway, yan na nga yung sinasabi ng ating PNP chief. Hindi naman na kailangan mag-declare ng war on drugs sa trabaho nila yan. Yes sir, PNP chief, suportado po kayo ng taong bayan. Ipatupad nyo ho yung war on drugs na tuloy-tuloy lang. Although hindi niya tinawag na war on drugs, pero dahil ang drugs ay isang criminal act, tuloy-tuloy lang ho trabaho ho ng ating kapulisan yan. At sabi nga ni Baste, hindi naman yung kanyang sinabi ay hindi naman nakatuon sa pulis. Sabi niya nga, papatayin ko kayo. Ako papatay. Hindi ko naman inutos sa pulis yun. Napraning. Kaya tuloy may napatay, di ba? May napatay during operation. 7 yun. Alam mo, utak ni Basti. Sabi ko nga kasi may namatay. Tapos, I think yung 7 pulis tinanggal sa serbisyo. Sabi niya, nagtataka nga siya, bakit tinanggal yun Sinabi ko, wala naman ako inutosang pulis. Sinasabi ko, ako ang papatay, hindi sila. Bakit nila tinanggal yung pulis? Diba? Ayan ang eto, sabi nito isa, tapang na tao. Banatbay! Naniniwala ka ba sa nilabas ni Maharlika? Sagot, Banatbay! 2 oras na tayo nag-uusap dito tungkol dyan. Tapos tatanong mo kung naniniwala ako sa ni Maharlika. Ano ba? Uulitin ko na naman? I-rewind mo na lang. Alam mo, may matawag sa mga ganyan yung yung mga classmate mo na biglang magtatanong sa kalagitnaan ng discussion. Pumasok ka kasi na maaga. Late ka na pumasok, tapos bigla kang bida-bida. Di ba? Alam mo, pagka ikaw late ka na nga pumasok, huwag kang bida-bida. Maging on time ka. Tapos hihirit ka lang bira. Doon pa lang kanina sa live natin sa SMNI, pinag-usapan na natin yan. Tapos dito, hihirit ka na naman, pinag-usapan na nga natin. Natapos na yung 2 oras 2 hours and 30, almost 30 minutes na. Tulog mo na yan! Late ka na dumating, demanding ka pa. Sabi ni Ian, correct. Minsan kasi, alam mo, na yan, courtesy na yan sa buhay. Courtesy na natin sa buhay yan. Pag ikaw late ka na nga dumating dun sa eskwelahan mo, halimbawa, sa classroom mo, late ka na nga dumating, huwag ka na bida-bida. Di ba? Pagpasensyaan mo na. Sige na nga, pasensya na. Ito. Ano pa pag-usapan natin? Ay, nako. Ito. Nagkainitan ng ilang tauhan ng MMDA at ilang motorista sa clearing operation sa Maynila. Halos 30 ang natikitan at meron ding nahatak na sasakyan. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Humarang pang motoristang ito sa tow truck ng MMDA sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard o Road 10 sa Maynila kanina. Ang kanyang Antay-pur kayo! Antay-pur! Antay-pur! Yan naman ang mga bira-bira ng mga dyan, mga pasaway. Antay-pur! Galit na galit nang mabatak sa clearing operation ang kanilang tricycle na nakahambalang sa kalsada. Nagkainitan din ng MMDA at ang mga katiwala ng truck na ito ng tiketan dahil sa illegal parking. Mamadali lang ho kasi kayo. Magmamadali kayo. Ikakabit lang ho yung baterya. Ito po kasi yan. Bawal po kasi kayo pag nakabalandra ang kotse. Sabi ko sa inyo kanina, pakialis, di ba? Ticket lang yan. Ang problema po, sir, pakinggan mo na po. Ang problema, tinutulak hindi po pwede ang illegally parked na sasakyan aalisin ng ditulak. Kailangan po namin tinulak dahil na-surprise po kami. Nasita rin ang government vehicle na ito na ginawang talyerang bangketa kung saan ito kinukumpuni. Sunod-sunod na kotse pa ang natikitan at binatak dahil sa illegal parking. Pati mga motorsiklo, hindi nakaligtas sa panguhuli ng MMDA. Ang rider na ito, may angkas na walang helmet. Wala rin palang lisensya ang driver, kaya may i-impound ang kanyang motorsiklo. Yan ko na yung bate. Sa tanan ng MMDA, halos 30 motorista ang natikitan, habang 11 ang tinuli lang sasakyan. Target daw talaga nila ang mga pasaway sa Road 10. It connects not only in Manila but also it goes to Navotas. Alam nyo, masyado nyo ini-stress tong bagong boss ng MMDA. Dati di ba? Ano ba yun? Ano pangalan natin nun? Si Bong Nebriha ang ini-stress nyo. Ito naman ngayon, ang bilis na stress. Tingnan nyo yung ulo. Joke lang po. Endong. Kalbo lang din po ako, sir. Alam ko yan, sir. Alam mo bakit ako nakalbong ganito? Ito. Bakit ako nakalbong ganyan? Ha? Hindi kasi na-stress ako sa trabaho ko sa mga kagasi. Ay, nagkaganto-ganto ako nun Alam niyo ba dati long hair ako? Ay, maniwala kayo, nung high school ako long hair ako nun Tapos, di ba, alam niyo yung kumanta no, anong paki mo?
sa long hair ko, ano namin yun mga taga-claret yun Kasi noon, pinauso ko yun ng long hair. Oh, asin long hair ako noon. Isipin mo natatago ko yun, naka-ponytail ako High school ako nito naka-ponytail ako, ganun. Tapos, meron akong ganun dyan, Long hair ako. Alam mo, sayang nga lang kasi, alam mo, nakakairita, Ang swerte nyo talaga mga pinanganak ngayong panahon na ito. At least may cellphone, may picture-picture kayo. Diba? Nakakaingit yun, may picture. Wala akong makitang picture na ganun. Tapos, alam mo, mula nung nag-manage ako ng Mocha Girls, naging ganyan ako. Nakaka-stress ko kasi mga kababaihan. Alam mo, ito walang biro ito, kaya ako ito feeling ko kaya ako naging single. Na-trauma ako sa mga kababaihan. Malalang biro. Dahil siyempre, mantakin mo, lalo na araw-araw ko silang kasama As in, araw-araw kasama. Akala na iba, swerte mo, banat ba, kasama mo Mocha Girls, araw-araw. Na-stress ako. Sa sobrang na-stress ako na-trauma na ako. Parang ayoko na ng babae, parang gusto ko naman lalaki. Talay. To Malabon. So napaka-busy po nitong highway na to in which most of the cars or most of the trucks that are passing through here are carrying commodities or mga essential goods po natin na galing po sa mga pier. So it is a must to ensure that the roads are clear all the time para kahit papaano hindi po maantala ang mga deliveries ng ating mga cargos. Bukod sa mga nakahambalang sa kalsada, naaalarma rin ang MMDA sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Sa viral video na ito, kitang tumatawid pa rin sa intersection sa Pasig ang mga motorsiklo kahit nakapula ang stoplight. Bakit ba? Di ba suggestion lang yung stoplight? Hindi naman talaga totoo yan Ang ibig sabihin lang yung stoplight, ano lang yan hinto ka para hindi delikado, tapos pagka wala na, pwede ka na mag-go. Di ba yan ang ibig sabihin ng red light? Ganyan yun. Hawak ng Pasig LGU ang pagmamando ng traffic sa lugar. May paalala naman ng MMDA. Diyan po nagkakaroon ng malaking aksidente. We have to keep in mind, we have to be considerate not only of ourselves, but also be considerate of the entire motoring public. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña. Alam mo kung bakit problema? Ako, seryoso na ito, seryosong komento ko. Masyado na tayong marami. Dapat talaga, ito talagang advocacy ko. Alam kong maraming tulongges na meron din talagang mga tulongges na MMDA, pero alam nyo, maraming humatitino dyan. Ang gusto ko talaga, pag ako talaga, ilalabi ko talaga kayo na madagdagan kayo ng budget. Dapat madagdagan kayo ng tao kasi kulang talaga sila dyan Sobrang kulang. Alam mo, minsan nga, magtataka kayo bakit may mga ganyang, minsan yung nakatambay na lang na MMDA. Alam nyo kung bakit? Overworked na sila Sa dami ng sasakyan, sa dami ng kalsadang minamando nila, pagod na yung mga yan, tapos marami pa dyan underpaid, kulang pa sa benefits. Sa totoo lang pero at the same time, yung korte naman natin, dinagdagan sila ng trabaho. Bakit kanyo? Tinanggal sa LGU Alam nyo ba na kailangan ang LGU magpatupad ng single ticketing, hindi sila pwedeng manghuli, hindi sila ginagawang o dinedeputize? So, instead na nakatulong, lalo silang nabawasan. Ibig sabihin, konti na lang ang nakakapanghuli. MMDA na lang, tapos yung budget, nandun lahat sa ayuda. Hindi, wala akong biro. Kaya nga minsan nakakainis kasi parang wala sa prioridad. Etong budget natin, allocation Ano ba mas importante? Yung mga tamad na kailangan bigyan ng ayuda? O yung mga nagtatrabaho na dagdagan ng sahod? Kasi banat bay, yung mga tamad na kailangan bigyan ng ayuda para bumoto. Yung mga nagtatrabaho, pag dinagdagan mo lang yan, isang boto pa rin yan Tama, mali. Di ba? Common sense naman, banat bay. Pag nagdagdag ba kami sa MMDA ng budget at nagdagdag ng tao, madadagdagan ba boto namin? Hindi. Paano kung nagdagdag kami ng ayuda sa mga mahihirap? Madadagdag ba ang boto namin? Oo. Yun naman pala alam mo na, sagot. Ganun ba? Okay. Ay, nako. Anyway, ganun lang naman talaga ang buhay natin. Kung ano yung makakadagdag boto sa mga congressman, doon sila. Kaya, yung pinakalugi ang middle class, yun talaga. Totoo yan. Ang maganda niyan, wag na kayo lumabas. Walang nang lalabas ng bahay.
Doon na lang kayo sa bahay ninyo at manahimik tayo lahat. Wala magtatrabaho, mag-antay na lang tayo ng ayuda. Di ba? Hindi, totoo. Yan ang gusto nilang mangyari. Mag-antay na lang tayo ng ayuda. Yun naman, doon naman nila tayo sinanay. Ayuda, ayuda, ayuda. O sige, antay na lang kami ng ayuda. Huwag na tayo magtrabaho. Anyway, traffic naman eh. Diba? Yun na lang. Anyway, ito. Para sa, tapos na pala. 2 hours and 30 minutes na to. Maraming salamat po.